we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga, ito ang Mornings with GMA Regional TV. Hatid namin ang mahalagang lokal na balita mula sa Luzon. Narito na ang mga unang balita. Mga kapuso, sa third week ng January, diretso po ang oil price hike na ating aasahan. May posibleng taas presyo na 90 centavos hanggang 1 peso o higit pa sa kada litro ng gasolina at diesel. Habang sa kerosene, may posibleng price hike din na 20 centavos per liter. Dahilan daw ng diretsong oil price hike ang tensyon sa Red Sea kung saan naaantala ang biyahe ng mga petroleum products dahil sa girian sa pagitan ng Amerika at Houthi movement. Apektado nito ang presyo, demand at supply ng produktong petrolyo. Lumalalang problema sa patubig nararanasan sa mga sakahan sa Mangaldan, Pangasinan. Ang detalye, ihatid live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine, good morning. Joanne, problema ngayon ng ilang Farmers Association ang kawalan ng patubig mula sa mga irrigation canal dito sa Mangaldan, Pangasinan dahilan para maapektuhan ang kanilang pananim. Maaga pa lang inaayos na ng ilang magsasaka ang water pump na ito para gamitin sa pagpapatubig sa sakahan sa Barangay Lanas, Mangaldan, Pangasinan. Halos isang buwan ng problema ng mga magsasaka ang kawalan ng sapat na patubig. Kung hindi mapatubigan ng kanilang sakahan, posibleng mauwi sa pagkalugi dahil masisira ang kanilang pananim. Mahirap talaga, madam, na walang tubig. Kasi hindi na makakakuha ng magandang bunga itong mga tanim namin na palay. Ayon sa Municipal Agriculture Office, lumalapang problema sa patubig. 12 barangay na ngayon ang walang patubig, kabilang ang Lanas, Bateng, Maasin, Salay, Talugtog, Bantayan, Salaan, Nibaliw, Tebag, Embarcadero, Inlambo at Makayug. Itong dry season planting natin ay talagang na-identified po ang mga barangay na hindi talaga madadaluyan ng covered ng NIA at talaga hindi sila marireleasan ng tubig. Kaya ang advice namin sa mga magsasaka ay magtanim ng ibang crops. Huling quarter ng 2023, nag-abiso ng National Irrigation Administration o NIA sa Agriculture Office sa magiging problema sa patubig ngayong 2024. Kaya inabisuhan na rin ng mga magsasaka na magtanim ng ibang gulay at pananim na hindi matakaw sa tubig, gaya ng mais, pakwan, munggo at mani. Iyon nga lang, may mga hindi sumunod. Sa ngayon, umaasa na lang sa ulan ang mga magsasaka para maibisan ang kakulangan sa patubig. Joanne, sa ngayon naka-standby yung mga water pump ng ilang Farmers Association dito sa Mangaldan, Pangasinan. Aside sa mga water pump, ay meron ding mga deep wells at balon na nagsisilbing source ng patubig ng mga sakahan. Umaasa, Joanne, yung mga farmers na sa loob ng ilang linggo ay kaya pumapatubigan yung mga sakahan dahil by February naman daw ay pwede nang makapag-harvest ng palay ang ilan sa mga magsasaka. Samantala, iginiit ng NIA, Joanne, o ng National Irrigation Administration na last year pa lamang bago pa maranasan yung epekto ng El Nino ay hindi sila nagkulang na mag-abiso sa local government units, partikular sa Municipal Agriculture Office. Aside sa Agriculture Office, ay paulit-ulit din yung kanilang meetings sa mga Farmers Association sa iba't ibang bayan, hindi lamang sa Mangaldan kundi province-wide para nga maabisuhan sila na meron talagang magiging problem sa patubig ngayong meron tayong na-experience na El Nino. Samantala, pagdating naman doon sa assistance ng Department of Agriculture, sakali na magkaroon ng pinsala o danyos sa mga farmers, sa mga sakahan ng mga farmers, ay nakatakda naman daw ng tumulong ang Department of Agriculture, partikular doon sa distribution ng certified seeds. Joanna? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Hamon daw sa mga bangus grower ang pagbaba ng antas ng tubig sa mga palaisdaan sa Dagupan City. Apektado ang paglaki ng mga inaalagaang bangus kahit sagana sa feeds.
Pero umaasa pa rin ang mga bangus grower na may kikitain sa harvest season sa Mayo. Nauna nang sinabi ng otoridad na nasa below normal level ang Pantal Sinukulan River dahil sa epekto ng El Nino. Maaga na rin ibinabala ng isang fishery expert ang pagtama ng nip tide o alaal dahil sa mababaw na antas ng tubig. Maaari itong humantong sa fish kill. Mga kapuso, sa Northern Luzon, ihanda ang inyong mga pananggalang sa ulan, lalo na sa dakong hapon. Dahil sa pag-uulang dulot ng hanging amihan o northeast monsoon. Apektado nito ngayon ang Northern at Central Luzon ayon sa pag-asa. Light to moderate rains ang posibleng maranasan sa ilang bahagi ng Cagayan Valley Region, Cordillera at Aurora ngayong umaga pa lang, base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Magpapatuloy iyan at magiging malawakan maging sa Ilocos Region pagsapit ng hapon. Posible ang heavy rain sa ilang lugar na maaring magdulot ng baha o landslide. Jacket naman ang kailangan ng mga taga City of Pines dahil kaninang alas 2 ng madaling araw, naitala ng pag-asa ang 16 degrees Celsius na lamig, 20.4 degrees Celsius sa Basco, Batanes at sa Tanay, Rizal. 22.6 degrees Celsius naman ang naitalang temperatura sa Tuguegarao, Cagayan, habang 24.8 degrees Celsius sa Quezon City. Dahil pa rin sa amihan sa mga kapuso nating mangingisda, nagbabala ang pag-asa sa maalong karagatan, kaya delikadong pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat sa mga baybayin ng Ilocos Provinces, Batanes at Cagayan kasama ang Babuyan Islands. Nasunog ang Scarecrow booth ng San Agustin Isabela habang ipinatatayo para sa isasagawang Bambanti Festival ng Isabela Province. Nagkaroon daw ng overload at short circuit sa linya ng kuryente habang nagwe-welding sa Scarecrow booth ng San Agustin. Isa sa 34 na mga bayan at syudad na kasali sa Bambanti Festival ng Isabela na mag-uumpisa ngayong araw, Enero 22. Kita sa video na pulasa ng mga tao na malapit sa lugar sa takot na sasabog ang nasusunog na Scarecrow booth. Napula agad ang sunog dahil sa nakantabay na fire truck at rescue team sa lugar. Wala namang nasugatan sa insidente. Regulasyon sa paggamit ng plastic bags o sando bags sa Kalasyaw, Pangasinan nakatakdang ipatupad. Naritong report. Plastic o sando bag ang ginagamit ng mga tendera at consumer para maisupot ang kanilang mga pinamili sa pamilihang bayan ng Kalasyaw at iba pang establishmento sa bayan. Pero lilimitahan na raw ang paggamit ng sando bag matapos may pasa ang ordinansa sa regulasyon sa paggamit ng plastic bag at styrofoam. So ang aim po nitong ordinance na ito is mabawasan po yung plastic waste na nag-generate from the establishments. Dahil mas makakamenos po tayo ng gasto sa opisina pagka po konti yung plastic na dumarating sa MRF. Ayon sa Municipal Environment and Natural Resources Office, iminumungkahi nila ang pagdadala ng bag ng mga mamimili. Magiging alternatibo rin ang paggamit ng eco bag sa pamimili. Lalo pagka sa dry section, siguro po i-discourage natin sila na magbigay ng plastic sa customer. Gumamit na lang po sila ng alternatives tulad ng bayong or paper bags, or kung yung mga market goers naman po is in-encourage namin sila na magdala na ng sarili ng like eco bag man. Pabor naman, kung yun talagang ipapatupad, siyempre susunod din kami. Para maiwasan yung pagtapon ng mga plastic na magdadala na lang mga eco bag. Sa ngayon, 6 na buwan pa raw ang inilaang information dissemination kaugnay sa ordinansa bago ang implementasyon nito. Papatawan din ng multa ang lalabag kapag ito'y ipinatupad na. John Punsoy para sa Mornings with GMA Regional TV. Renewal ng business permit para sa mga negosyante sa Lawag City extended hanggang February 29. Sundan sa report ni Gab de Luna. Ikinatuwa ng mga business owners sa Lawag City ang extension ng renewal ng business permit hanggang February 29. Mula ito sa January 20 na itinakdang deadline ng pag-renew ng business permit. Ayon sa Business Permit and Licensing Office, nasa 3,000 pa lang ang nakapag-renew ng permit mula sa target na 6,000 business owners. Nakaapekto raw sa mabagal na proseso ng mga dokumento ang mahinang signal ng internet. May admit ma'am, tadakil nga tulong kada kami kadeto'y pinag-extend deto'y business permit ma'am. Aglalo kanyak ma'am, ket
medyo nakabsot pa ilang kadigito iti pinaglako. Dahil online na ang pagproseso, may mga negosyanteng nahihirapan sa mga hakbang. Mabagal din ang usad ng pila, kasabay ng mabagal na signal ng internet. Malaking tulong daw ang pagpapalawig ng schedule para sa business permit renewal upang makaiwas sa multa ang mga hindi nakakapag-renew. Kunti pa lang yung na-issuean ko ng permit dahil medyo internet natin medyo mahina. Kasi online na lahat yung mga yung mga transaction namin dito sa BPLO. Meron naman nagre-renew kahit June na meron pa rin hanggang December may nagre-renew pa rin, hindi natin basta maka-renew lang sila lahat ng this year. Bagaman extended, paalala ng BPLO na iwasan ng last-minute na pagproseso ng permit. Gav De Luna para sa Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Para lalong mapalakas ang mga produktong lokal at tatak lokal, binuo ang Philippine Exporters Confederation Incorporated of PhilExport sa Region 1 para matulungan ang mga negosyante na i-promote ang kanilang mga produkto, hindi lamang sa lokal, kung hindi, lalo na sa world market. Para pag-usapan dyan mga kapuso, makakasama natin ang presidente ng PhilExport sa Region 1, si Miss Jocelyn Ong Perez. Welcome to Mornings with GMA Regional TV, Ma'am Joy. Thank you so much for the invitation. Alright. Napahapayawan ko na po kanina, pero sa inyo na magagaling, Ma'am Joy. Ano po yung papel o role ng PhilExport sa mga micro, small, and medium enterprises o MSMEs? Okay. PhilExport is in charge of helping yung mga would-be exporters. Okay. It's a national entity, non-government, pero we are very much involved in national government policies kasi nga exporters. And PhilExport Region 1 is supporting yung mga hindi lang micro, kundi small din, para lang malaman nila kung paano sila makakalundag papunta sa pagiging small enterprise. By having, supporting them, meron kaming mga regional support funds, meron kaming mga ibang support funds for our members in order for them to be able to nagkakaroon din ng trainings for them. And we also have a store somewhere in Urdaneta where they can put their products para malaman nila kung is this acceptable in the market. Okay. Is it okay for them to continue doing so? Yes, nabanggit niyo po kanina na isa itong non-government organization. Yes. Paano ito nabuo at ano yung inspirasyon po ng grupo upang buuin ang PhilExport? PhilExport Region 1 has been in existence for a long time already. Okay. Before the pandemic, nagkaroon kami ng election and I was elected as the president for Region 1. So it's been in existence nationally for a long time already. Matagal na siya, more than 30 years. Pero Region 1 has been here for a long time na rin, although it's not very active. We became active before the pandemic during 2019. And dumami yung members from Pangasinan, La Union, Ilocos Norte, Ilocos Sur. And we have been attending all the programs by PhilExport, sponsored by PhilExport. Okay, ang papel ninyo is tumulong sa mga maliliit na negosyante. Ano Yes. po yung sistema? Paano po yung sistema? Paano nyo natutulungan yung mga MSMEs? Okay. Pwede silang mag-member. They're very welcome to join. And we help them in exhibits. Ma-exhibit yung mga products nila. They can be May members. babayaran sila as membership? As membership, we only collect 2,000 pesos. Alright. Last year nga, we only collected 1,000 eh. But- Buong taon na yon? Or The whole year, Okay. yes, the whole year. And the benefits would be, merong mga trainings, may mga seminars, and may mga, since meron kaming support fund, we can join exhibits, and the PhilExport will be able to support us financially for the members. Ma'am Joy,
marami tayong nanonood ngayon ng mga kapuso na gustong pumasok sa negosyo. Yeah. Pero Yes. wala silang ka-idea eh. So, paano ito sisimulan? First of all, siguro pag-aralan. Do you have a market for your product? Or for whatever it is na gusto mong gawin, no? Secondly, you have to have the passion for it. Kasi hindi basta-bastang pumasok sa negosyo. There's a lot of things that you have to consider, no? Mga kapuso. But, going into business, lalo na pag alam mo yung product mo, alam mo yung gusto mong produkto, at napag-aralan mo kung meron ka talagang, merong pangangailangan ang merkado. Then, the government now, especially DTI, DOST, lahat sila, nandyan sila ngayon. They're very helpful with the micro-enterprises. They have, I believe they have realized na the Philippines will not be able to move economically without the micro-enterprises, without the enterprises. Siguro idagdag na rin natin, Ma'am Joy, yung lakas ng loob. Ano? Yeah. Kasi maraming nagbabalak maging negosyante, pero mahina yung loob. Takot magnegosyo. Yes. Ano pang dapat advice sa kanila? Sa akin lang, no, tignan nyo yung gusto nyong pasukan. Oo. Alam nyo ba yung produkto nyo or non-food or food product? Hindi pa sila nag-start, negative na sila. Paano? Malugi ako. Ganun eh. Merong risk. There's always the risk. But then, if Sabi nga nila, sugal eh, no? Yung pagnenegosyo. Oo. Magiging lesser ang risk pag pinag-aralan mo. Ang dali-daling mag-research ngayon kasi there is Google everything, Google this, Google that, diba? So, pwede mo siyang pag-aralan eh. If you really want to go into business, pwede siyang pag-aralan prior to entering. Kasi kung bubulusok ka lang dun sa negosyo, eh medyo talagang yung risk medyo mataas. So, you have to have the market. Pag-aralan mo yung market mo, yung product mo ba is may market. Baka ikaw lang ang may gusto. Yung ibang tao, hindi naman nila kailangan. So, if you find out na, hey, may market yung aking produkto, then pag-aralan mo kung sino yung mga kalaban mo. Okay. Kung yung material mo, yung mga gagamitin mo na para doon sa produkto mo, is it available? Where can you get it? Is it locally available? Marami ba siya? Hindi ka ba kukulangin? What if nagkaroon ka ng maraming order? Do you have the resources for that? Ang government now is helping financially. We have SB Corps. They help micro-enterprises. Ma'am Joy, ano po yung mga requirements para maging miyembro ng PhilExport? Wow, yes. Thank you so much for that question. They can be a member by looking into our WW. Tawag dito? Website, yeah. We have a website. There is that space there para sa membership. There is a form that they can fill up, and they can go to DTI Dagupan here in Pangasinan and submit the form there with all the requirements, please. Kay Sir June Reyes. Doon sa DTI. Kayo na po bahala na tumulong sa mga MSMEs natin. Oh yes, gustong-gusto kong dumami kami, no? Okay, Ma'am Joy, mensahe po sa ating mga kababayan, mga kapuso na nanonood ngayon na gustong mag-member sa PhilExport. Mga kapuso, I believe it's about time for you to go into business. Just make sure na alam niyo yung ginagawa niyo po, whether food or non-food, kasi kailangan po ng mga tao ang trabaho, and we will be able to help them by going into business. One of the things that I can be of service to you is kung magiging member po kayo ng PhilExport. Meron po tayong store, permanent store somewhere in Urdaneta na you can showcase your product. So, maganda pong lugar yon na makikita nyo kung yung bang produkto nyo is kayang o gusto ng mga mamimili. So, I hope that I'll see you there. Sana sumama po kayo sa PhilExport. www.philexport.com. Yan po yung website namin. Nandun po ang forms para po ma-fill up nyo as members. Thank you very much po. Thank you, Ma'am Joy. Thank you, CJ. Thank you for your time. Thank you so much. Mga kapuso, nakasama natin ang presidente ng PhilExport sa Region 1, si Ma'am Jocelyn Ong Perez. Jasmine Curtis Smith, grateful na makatrabaho sina Gina Alahar at Loris Guillen sa asawa ng asawa ko. Narito ang report.
Grateful ang asawa ng asawa ko actress na si Jasmine Curtis Smith dahil bukod sa kanilang direktor na si Loris Guillen ay kasama rin niya ang veteranong aktres at direktor na si Gina Alahar. Inamin ni Jasmine na meron pa ring intimidation na may kasama silang dalawang direktor sa set. Pero dagdag ni Jasmine, hindi niya sasayangin ang rare opportunity na ito para ibigay ang lahat sa pag-arte sa mas pinainit na eksena sa asawa ng asawa ko bilang si Christy. Abangan ang GMA TV series, 9:35 p.m. sa GMA Prime. Sa trailer pa lang, umabot na sa mahigit 1 million views sa social media ang pagbabalik tambalan sa telebisyon ni nakapuso powerhouse couple Ding Dong Dantes at Marian Rivera sa Jose Marias Bonggang Villa 2.0. Inabangan ng marami ang World TV premiere nito noong Sabado. Maghahatid din ng saya sa new season ng Jose Marias Bonggang Villa sila Charmaine Buencamino, Pecto, Benji Paras, Lojud Gonzalez, Joe Marie at Hershey Neri. Abangan ito tuwing Sabado, 6:15 p.m. sa GMA. Gab De Luna para sa Mornings with GMA Regional TV. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita, mga kapuso. Isinailalim sa state of calamity ang San Fernando City, La Union matapos ang insidente ng pagkasunog ng auxiliary wet market ng lungsod noong January 11, 2024. Ayon sa BFP, aabot sa 203 million pesos ang economic and development loss dahil sa sunog, habang 90 million pesos ang danyo sa infrastructure. Kaya sa bisa ng Resolution number 24-009, pinagtibay ang rekomendasyon ng CDRRMC na ideklara ang state of calamity para magamit ang Quick Response Fund o QRF ng syudad para sa mas mabilis na pagsasaayos sa nasunog na palengke at pagtulong sa abot 1,500 na apektadong rehistradong market vendors. Medical package para sa mga hostage ng Hamas nakarating na sa Gaza. Tunghayan sa Globalita. Sa gitna ng 3 buwang giyera sa pagitan ng Israel at grupong Hamas, may mahigit 100 mga hostage pa ang hawak ngayon ng Hamas Armed Group at sa tulong ng Qatari airplane, naihatid sa border ng Gaza ang mga medical package para sa mga bihag. Ilan daw sa mga supplies ay galing mismo sa pamilya ng mga binihag na Israeli at Palestinian. Halaw sa pelikulang The Godfather, The Pianist at isang imahe ng Desperate Man ang ilan lang sa mga obra ng isang artist mula Croatia. Ang nakakabilib, gawa ang mga ito sa libu-libong pinagdikit na palito ng posporo. Mabibisita ito sa isang exhibit sa Croatia. Bawal lang ang kahit anong pwedeng pagmula ng apoy. Kita habang nilalaro at inaalagaan ng mommy gorilla na ito ang kanyang baby gorilla sa isang zoo sa London. May special treatment ang mga lowland gorilla para maparami, lalo't kabilang sila sa critically endangered species. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kalahok sa 5th Pana-Pana Street Dance Competition sa Tarlac City nagpatalbugan sa choreography at costumes. Silipin sa report. Masigla at ingrande ang pagdiriwang ng lungsod ng Tarlac ng Kaisa Festival 2024. Samot-saring aktibidad ang tampok sa selebrasyon na sinuportahan ng mga Tarlakenyo. Suot ang makukulay na costume at props, todo hataw sa pagsayaw ang mga kalahok sa 5th Pana-Pana Festival Street Dance Competition. Dinagsa ng libo-libong bisita ang Grand Float Parade kung saan umarangkada ang nagagandahang karosa na may iba't ibang laki at disenyo. Musika at hiyawan ang maririnig sa kahabaan ng Romulo Boulevard sa lungsod sa ginanap na Kaisa Music Festival. Nakisabay sa kanta mula sa iba't ibang banda ang mga kabataan at music lover. Sa huling gabi ng pagdiriwang, bumida sa pagsasayaw at kasiyahan ang mga balikbayan at iba pang mga bisita sa Grand Homecoming Ballroom Night. Nakisaya rin ang ilang kapuso artists gaya ni The Clash Season 2 Grand Champion Jeremiah Chanco na may special song number. Sobrang saya dahil yung mga tao sobrang appreciative. At the same time, sobrang overwhelmed ako and grateful.
Napaindak sa dance floor ang audience kasabay ng vibrant musical performance ni Kapuso OST Princess Hannah Priscillas. Sobrang thankful ako na ulit na imbitahan ako and nakita ko ulit ang mga masasayang mukha ng mga taga Tarlac City. Sulit daw ang gabi para sa mga bisita gaya ni Jennifer. Super saya. Actually, 1 week yung celebration ng fiesta dito sa Tarlac City. Ang Masayang Kaisa Festival ay selebrasyon ng makulay na kultura ng Tarlac City at bilang pagpupugay sa patron ng lungsod na si San Sebastian. Joan Punsoy para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, gagawin naming mas inspiring ang inyong morning dahil oras na para sa ating hashtag Morning Feels. Life is like the monkey bars. You have to let go to move forward. Once you make the decision to leap into entrepreneurship, be sure to loosen your grasp on old concepts so you can swing your way to new ones. By Leah Sullivan, an American entrepreneur, CEO of multiple investment and infrastructure businesses. Mga kapuso, usapang kalusugan tayo bukas. Tatalakayin natin kung ano nga ba ang walking pneumonia at kung paano ito maiiwasan. Maraming salamat mga kapuso sa pagtutok sa Mornings with GMA Regional TV. Samahan nyo kami mula Lunes hanggang Biyernes. Ako po si Joan Punsoy. Maaaring mapanood ang ating episode sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Ako po si CJ Torida, buong persa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.